Hello, kagikadas. This is... Trending ngayon, joke lang. Hindi natin gagayahin. This is Jamar. And that's Eugene. Okay. Shoutout to Lance. Sikat na sikat siya ngayon. Magaling. Bigla humapyaw sa yun eh. Sa news, sa news feed, sa timeline. Sino to? Okay. At least, diba, sa fresh face. And she's always sharing some facts na at entertaining as well. So, yan. I think congrats for achieving 1.5 million followers on Facebook. Ayan. Hopefully, kung pwede natin mag-guest. Tignan natin. Sa amin, ma'am. Anyway, Eugene, kumusta? Eto, kakagaling ko lang sa kakapanood ko lang kahapon ng show ng FTW. Malupit. Na pa ako, dami nangyari sa amin. After ng show, umulan ng malakas. Oo, sobra. Ang lupit. Talagang, after ng show, nakatambay kami sa harap ng Mo's. Kasama ko si, ewan ko pwede i-disclose to. Sige, sabihin na natin. Nandun si Rex Lawin. Nanonood siya. And yung mga art toy guys, Emmanuel Centenio, nandun sila. Kasama ko yung tropa ko si Kelvin. Siya yung nagano ng ticket para magamit ko na maayos yung camera. Kasi may pagka-photography guys siya eh. Kanino pala yung camera? Sa'yo? Akin. Uy, nice. Patingin ako. Okay. Ito ang aking basically 13-year-old na Nikon D5100. Uy, goods na yan. Diyos ko, laking sakit sa ulo nito kasi parang dekada ko siyang hindi nagamit. Dapat pala kapag may ganito ka, tinatanggal mo yung baterya. Which is hindi ko na ginagawa. Ayan, tatanggal ko yung baterya niya. Nag-corrode siya sa loob. Gumana. Hindi siya gumana nung una. Talagang akala ko tatanggalin niya lang yung battery, palit ng bago. Hindi, ang dami niya nasira. So, yung LCD niya sira pa rin hanggang ngayon. Oh. Pinagtsatsaga ako lang. Pero maganda naman yung shots niya either way. Pero this is, binili ko to nung college ako. Oh, mahal pa nun. Mahal to nung college ako, 24K to eh. So, naisip ko kasi, mas mahal kung bibili ako ng bago. Oo. Pina-repair ko. Ang regret ko lang is ni-repair. Sa SM Alex ako nagpagawa. Nirecommend ko yun dun sa inyo. Ang mahal. Pero okay lang. Inabot ako ng, yung unang general repair tsaka yung 3.5. Tapos yung replacement parts 3K. Tapos yung linis ng lens 2.2. Kapira, ang laki ng ginastos ko. So basically 3.65 mga 8.7. Oh. Tapos bumili pa ako ng baterya na which is parang inabot na rin ako ng 9,000. Aray ko, sakit. 9.5 kasi bumili ako bagong memory card. Pero ngayon gumagana na yung LCD. LCD gumagana naman pero ang dami dead pixels. Yun yung next mong pag-iipunan. Hindi, actually kasi dito, pwede mo namang i-connect yung DSLR mo sa smartphone. There's something lang na kailangan mo i-connect para maging live viewfinder mo yung cellphone. Pwede yan. Alam ko, pwede yan. Kasi meron na rin ako dating ganyan. I had a Nikon D7. I started with Nikon D3100 and nagkaroon ako ng D7200 na binenta ko actually pareho. Actually, I start talaga naging photography geek din ako noon kasi talagang I really love
to take photos, lalo na nung nag-aaral pa ako nun sa Japan. So, yun. Yun yung mga ano ko. Hobby ko nun. Sabi ko nga, nung sinushoot ko yung, kasi nangangapa kaming dalawa nung, parang kaming si, Chino at saka si, Miko. Si Chico Miko. Yeah. Nagkakapahan kaming dalawa sa camera. Kasi di namin alam kung paano kasi ang tagal na namin kasi nagpotog na class. Kaya talagang parang, nire-regret ko kasi Thiago had a good match. Kasi ng mga pictures kami, sabi ko, 12 pics lang na napuno na yung memory card. Tapos dinelete namin lahat. Tapos nung kukuha na ako kay Thiago ulit, wala na, blurry na, shaky cam siya. Sabi ko, bad trip. Sorry, Thiago. Naka-ano ka ba? Ano bang naka-manual ka ba? Or ano? Inoto ko na siya nung mga sumunod na matches. Sabi ko, sabi sa akin kasi ni Ken, shoutout kay Kelvin, siya yung binigyan ko ng ticket sa na galing sa akin. Galing sa iyo. Repay na lang kita somehow next time. Kahit di na. Okay lang. Sige, kapag sa July 19 show, manood kayo. Ayun, pag-usapan natin din. Ihatid na lang kita bahay hanggang Okay, thank you. Balikan. Pero okay na ba kotse mo? Yung isa pa yun, hindi naman malaki yung tama, pero nasagian ako ng isang Chevrolet na doon lang may nagda-drive. Ang nangyari kasi, pauwi na kami doon, yung bintana ko kasi dito, basang-basa. Kasi lakas ng ulan. Lakas ng ulan, mahirap pakakita nun. Check yung side mirrors ko. Pero kasi, nasa tamang posisyon naman ako. Nasa pinakagilid ako ng QC circle. Paliko kasi ako. Itong Chevrolet, gumanon. Tumigil ako. Kumayod ngayon siya dun sa harap ko. Sabi ko, actually, medyo may makikita may damage ng akin. Yung kanila, wala. Talagang, Chevrolet talaga. Pero, napatunayan mo matibay ang Chevrolet. natalo yung Toyota eh. Siguro para wala na lang usap na lang kami na wala na bang nangyari, okay na. Pasensya na ganun. Pero, technically, siya yung may kasalanan nun eh. Kasi ikaw... Umuo na lang ako eh. Kasi... wala eh. Kung sino man nanonood, kung nanonood ka man. Kukulat ka, nanonood siya. Ako yung nakabangga sa'yo. Ikaw talaga ang may mali nun. Debate tayo sa baba. Sa comments. Comment down below. Okay. Sige, next. Ang nakakatawa pa nun, bago ko kunin yung kotse, nakita pa kami ni AB3 sa parking. Pinasinapan niya, AB3. Ano yun? Ano yun? Dito, before during, papunta ka nung venue or paalis na? Paalis na kami. Yun sinasabi kong talagang nagtambay-tambay lang kami nila Rex Lawin. At napagkamalan pa nga ako Grab driver ni Duke eh. Duke! Hindi ikaw, hindi. Sinundo ko kasi si Kelvin, si Ken doon sa Mo's. Para hindi na siya magpayong kasi silang payong namin, hindi namin mapagkatian. Ayun. Di sana sinakay mo na si next time isasakay. Duke, comment down below kung next time ihahatid ko kayo sa inyo. Yeah. Bigyan niyo na ako 50% discount sa ticket niyo. Speaking of, July 19. FPW Astig. Kushida versus Calinueva. Solid. Kushida would defend the title. First time. First title defense niya. First title defense niya.
So, simula na ba tayo sa good parts? Sige. So, umpisa na natin. Napahaba na yung kwento natin. Okay. So, we're focusing our episode now on Eugene's experience during pagsubok sa wrestling. Pagsubok sa wrestling. Pagsubok sa QC. The second pagsubok sa QC this year, courtesy of FPW. So, sige, Eugene. What's your what's your take? Wala ako dun eh. Kasi wala. Dapat nandun ka eh. Actually, dapat kasama ko rin si Vera Prop. Shoutout Vera Prop. First match natin. Teka lang, sabihin ko lang muna, ba't wala Father's Day kasi. So may nasikaso pa ako, work. Pero yeah. Sige, sorry. Yeah. Okay lang. Okay, first match natin. Happy Father's Day para sa lahat. Sorry. Happy Father's Day sa lahat. Okay. First match natin is Thiago versus Castigo. Siya ang starter match ng event na to. Talaga? Oo. Piling ko pinapangatawanan na ni Thiago pagiging babyface, pero nandun pa rin yung heel work niya. Di nawawala. Piling ko gusto talaga niya mag-heel. Pero wala na, babyface na eh. Kasi in-announce din kasalanan mo to, Rocco na sino. Hindi, pero tarito naman, I mean, Thiago naman has the charisma of a good face eh. Naman eh. Kayang-kaya niya. Inabahan ko na rin naman yun. Either way, kahit saan siya mapunta, kayang-kaya niya eh. I mean, Thiago has the makings of a champion talaga. Which is, hinihintay ko talaga na sana naman, baka naman, bigyan ng big belt tong big man na to. Let's see. See, no? Maganda yung match. Powerhouse talaga si Thiago. Si Castigo, he did well. He did really well. Hindi ko pa rin talaga alam kung sino si Castigo. Sabi ni Kelvin, Jeffrey daw yun. Ayoko mag-assume. Ayoko naman mag-assume. Pero feeling ko pag pinapanood ko yung Pinoy Wrestling Street, parang, ang boses nga naman dito si Jeffrey. Hindi natin alam. Malay pa natin, parang si El Grande Americano sa kasi Ludwig Kaiser. Parang hindi naman totoo. Kasi si El Grande, Caloocan. Okay. Layo. Napilit eh. Jeffrey or Castigo, basta yun. Panalo dito si Thiago. This is the first loss ni Castigo sa FPW kasi nanalo siya nung first match niya, 'di ba? Panalo siya against Legendarius. Okay. Pahapyawan lang na ba natin yun, Tapos natin. Mabilisan lang naman to, babalitaan ko lang naman kung ano nangyari sa mga sige, go lang. So meron bagong graduate. Nakalimutan ko ang pangalan niya, pero sabi ni Kelvin. Si Kelvin po nagsabi ng Kelvin pa. Shoutout Kelvin. Shoutout Kelvin, penciler ka yan. Kamukha daw niya si Chino. Chino Gino? May bagong kamukha ni Chino. Sabi ko, gagi. Shoutout kung sino man yun. Shoutout. Bagong graduate. Bagong graduate versus, ano po pangalan ng bagong graduate? Bagong graduate, comment down below kung anong pangalan mo. Hindi ka nagno-notes eh. Hindi, kasi wala rin naman siyang entrance. Pumasok lang siya sa ring, tapos lang. Shorts. New graduate. Yun lang isa sa ipapangalan ko sa iyo. Si new graduate. Ayan. Laban niya si AB3. Drummer ng joke lang. Medyo para pinagsisiya ko lang yung na yun eh. Yung colleagues nila, except bait AB3 sa akin eh. Kung good sport ka, okay lang. Pero kung naiinis ka, comment down below kung naiinis ka na sa akin pag sinasabi ko yun. Magaling si AB3. Bugbog yung bata eh. Pero yung bata, yung new graduate, may skills naman, may potential naman. Parang ako nahihirapan akong kumanik sa kanya as an audience member pa. Siguro something to work on him. Yung medyo fresh pa nga siya sa Pero nakikita ko na with a little more work, baka in the near future,
baka may makings of a champion din to. Maybe next gen Thiago. Who knows? Kasi mukha talagang kid. Mukha siyang kid na medyo buff lang. Nagangata sa set. Hello? Hindi, okay lang ako. Ayun, okay. Sorry. Okay. Si AB3, kasama niya si Roxy, I think solid stable na silang dalawa. Oo. Kasi hindi na yung classical music yung ano niya, yung Good. Tududu. di na yung ano na siya, parang epic music na siya eh. Tila ibon. Kundi joke lang. Nanalo si AB3 via nandun si Roxy eh. Cheating's bound to happen. Sabi sa nila, nahirapan daw siya sa naubusan daw siya ng boses sa streaming match. Kasi taas nito process ni Roxy eh. Comment lang yun, Roxy, next time yun, dapat meron na kayong Lola Remedios na sponsorship. Kasi or pay pakwa para sa mga namamaos. pay pakwa naman, kasi alam ko may Power Max, Passion Max tayo, tsaka dapat siguro may tayo, pay pakwa tsaka Lola Remedios, mga ganun. Para di tayo, pero maganda nung match. AB3 did well. Really well. For a 4 o'clock show, ang bilis na tapos. Parang 4 to 6 lang. 2 hours lang. 2 hours lang, tapos may short break. Yan. Next match, si Rio Rufino na ba? I think so. Okay, si Rio Rufino versus Ivan Carlo. EC3 Ito returning. First returning match niya na solo. Solo Kasi match. last time sa sa Matira Matibay. Matira Matibay eh. May dala ba yung si Rio Rufino? Na naman. Yung medyo nag-botch sila pero ang galing na itong dalawa kasi yung bayong na yun may kasamang alcohol. Pag ganun ni Rio nahulog dun sa labas. Tapos feeling ko dapat may gagawin siya doon. Kinuha ng young boy. Whoops! Pero di namin din napansin. Parang gumanon siya. Nasaan yung alcohol? And ayun, panalo siya, magaling yung nila. Hindi na sila may impromptu na nangyari. Ang galing nung pagkaka-impromptu ng dalawa veteran. Tsaka gusto ko yung Dito, impromptu ba talaga yun? Part talaga ng gimmick yun? Di natin alam. Who knows? Rio Rufino, comment down below. Kung kami ay Pokya o panalo! Maganda yun. Gusto ko kasi kay Rio Rufino, yung spine buster niya. Gusto ko yung spine kasi malinis eh. Malinis talaga tingnan. Oo. Tsaka nakakuha ko ng very few good shots dun sa parang nakakachamba ko ng mangilan-ngilan eh. Dun sa laban, sa mga ibang laban nila. Which is nasa Instagram ko. Sige, check ko na kung follower kayo, good on you. Kung hindi, well, check ko nga ngayon. Sige, habang chinecheck mo. Nakikita ko na. Ayan. Kakapost pa lang ata 2 hours ago. Yes. Nasa ba tayo? Tag team. Okay, tag team match tayo. Legendarius and Jason Rex. Pinagkalalo na kayo ni AB3. Versus Marquinez. Ang unang pagbabalik ulit ng Marquinez team. Ang ganda, very comedic match. Siyempre, si Marky nandun, tsaka si Legendarius. Both great. Ang ganda ng timing ng match na yun. Actually, kami dalawa ni Kelvin, yun yung pinaka-na-enjoy naming match. Di lang namin nasabi. Pinoy Wrestling Street, kung nakikinig kayo, okay, Thiago, Marky, tsaka James, Idol Martinez. Very good. Very good. Very good. Si Legendarius at Jason Rex. Si Jason Rex, ang ginawa niya, nag-spinal tap siya sa top rope, tapos joke lang. Nagala Mason Rook siya. Tapos unang-una, nag-moonsault muna siya, tapos nag-spinal tap pa ganun. Defied physics eh.
Oo. Di ba siya, buti di niya nabutas yung kisame ng secret base. Yung kisame gumanon. De, Umurong pala yung kisame. Actually, medyo nagpa-fly spots na rin si Jason for a big dude. Yung nagko-cross body na rin siya Hindi na rin masama. Magaling, maganda. Pati yung may mga times na ang sakto ng moves nung yun, ng tag team na yun. Kasi may spot sila na parang sinipa niya si Marky, tapos parang nag-stunner si Legendarius. Parang sumakto lahat. Parang nag-align lahat ng planeta sa mga ginawa nila. Ang galing Ay, gusto ko pa makita itong match na to. Kaso nga lang parang I think something went wrong sa sa Tudo. Medyo halata, pero ito yung si Rep Joey kasi yung tawag doon, referee. So walang alinlangan yung 1, 2, 3 niya So feeling ko dapat magki-kick out pa si Legendarius. Kaso nga lang na-late siya na ata ng bitaw. Either na-late yung bitaw niya or sakto lang, who knows, maybe it's a work. Panalo ang Martinez no dirty finish or whatsoever. No dirty finish. Well, nag-ipok si Marky. Weird enough na walang malinis ang ang Sigma team today. Well, kasi they're Sigma. They're the greatest tag team ever. Wait, medyo ko. Wag niyo po akong bugbugin na Jason Rex. Ayoko po paranasan yung Springboard 450 nyo. Nag-Springboard 450 siya, tas spike. Tindi. Malupit si Jason Rex. Dapat nga daw yung triple threat yung main event ko sa video. Di nila kakayanin. Kahit si Kushida sasabihin niya, holy shit! Gagano siya. Joke lang po. Generically racist lang po ako. Aminado naman si Jason. Hindi naman sagad na racist. Medyo racist lang. Okay. Paano yun? Pag nag-ail ka, ganun lang. Hindi yung ganun todo. ganun lang. Ay. Siraw. Kaya pag nag-aahit ako, inuuna ko na agad. Ito yung natatanggal muna bago yung... Ito na yung tatanggal para wala nang alinlangan Okay. Next match, second to the last match, rated SPG versus DGenZ. Oy, maganda. Maganda. Coming from, again, tama, Grapple Max. Very, very comedic match siya. Very comedic match kasi ang galing mag-work ng SPG ng ganong Pero may skills talaga sila. Pero lang aminin nyo, hindi, magaling din ng SPG Tsaka talaga may connection siya with the crowd. Ang galing nung match. Nakakatawa, very entertaining. Magaling yung DGenZ din. Hoping na bumalik sila. Tsaka nakausap namin sila nung sa Most kasi nagulat sila na lakas pala ng ulan dito. Sabi nila, we wanna experience the Philippines. Okay, welcome. Yeah. Welcome. There it is. There's the rain. There's the rain. We wanna experience it. Okay, brother, here it is. So far, okay siyang match. Yun yun. Di naman ako ma-analysis sa mga ganito. Di ako tulad ni Sir John na actually, sinusubukan ko as much as possible maging hindi Pero, mahirap siyang pigilan. Oo. Kasi the more you watch, the more you'll notice things Pero dito, it removes the joy, the entertaining part. Diba? That is the suspension of disbelief. Yun yung medyo sa akin Kaya nga, I try to disattach din sa maging para mabigat na product. Parang may certain balance ka dapat na i-try para okay, hindi siya kupal off-ring. Huwag ka maging asshole. At the same time,
medyo dapat paniwalaan mo rin siya kasi kung hindi mo siya papaniwalaan, Di mo he's not gonna sell well. Oo, di mo Diba? enjoy. Oo. Di mo ma-enjoy. So parang it's parang mahirap siyang balance. Either way, maganda yung match, then Sino nanalo? Actually, nanalo DGNC. Ang nangyari, Oo. May Yolo Twins. nag-entrepreneur Yolo Twins. Shoutout nga pala, nakalimutan ko sinong win yun. Kasi kausap ko siya sa FTG, na-hook daw siya. Pinakita ko siya ng mga new stuff. Very Avatar fan daw siya. Sabi ko, meron ako nung saga ng Yoshi. Tapos hindi niya alam na may mga cards na na-flip. Oo. Paano yung cards na bibili ka ng sleeves na walang likod. May harang sa likod. O kaya tatanggalin mo siya sa sleeve. Kasi re-reverse mo. Ang hirap nun. Kaya nga nauso yung sleeves na, di ba? Yung may sleeve pack na. Hindi, actually, matagal na yung clear sleeves eh. Kaso nga lang, yung clear sleeves na yon yung parang cellophane plastic pa nun. Pero ngayon kasi medyo parang dito laminated type na yung mga di ba? Mas gusto ko yung sleeves na yung may backing. Parang nga sa mga kasa na gano'n. Kasi nagulat nga ako si Kyoshi na flip din. Nagulat din siya na na-flip siya. Tsaka tuwang-tuwa siya na may Street Fighter na MTG. Dito madalas na ngayong madalas na ang collab ng Wizards of the Coast. Sa mga iba't ibang IPs, wala na sila siguro maisip na ibang lore. Alam mo, pag-usapan natin yan mamaya, siguro or next time. Next time. Kasi ako gusto ko rin pag-usapan yan kung ano yung mga gusto kong yung binugbog nila, akala ko nag-expect ako ng someone saving SPG, pero binugbog sila. Sayang. Ganun sila natalo. Pero, better luck next time. Kakayanin din ulit yan. Mababawi din yan. Technically kasi, bumalik na yung Marquez. Bumalik na si, so basically there are 3 tag teams na nandito sa Mukhang hindi magta-tag team muna si ECX tsaka si Kali kasi Kali is doing his own thing. I think time na rin na magkaroon ng tag belts ang FPW. Pwede, yeah. I think dapat na siya. Gawin na siya kasi dumadami na rin yung tag teams niya Would be nice din. Who knows, baka since bumalik na si ECX tsaka si Kimi, baka ibalik nila yung nice gimmick nila. So parang basically there are 4 Actually, ang nakikita ko na muna nga dyan is that Kimi and ECX versus AB3 and Rock Series. Pwede. Isa pa yun. So basically 5 na yung tag teams nyo. Yung 2 intergender pa. So hopefully here's to hoping sa mga future endeavors nyo as a tag team. Who knows kung anong mangyari. Hopefully talaga magka-belt kayo ang division nyo. Kasi may na tayo basically may intercontinental na tayo. Tsaka universal tag team naman. Kahit wala na yung women's belt, tama si Robin. Last match na ba tayo? Last match na. Please natin, Mabilis ang match lang to. Kumbaga ito yung breaking news. Joshua Elevista versus Kali Nueva. Ito, high caliber. Yeah. High caliber. Pun intended. Joshua elevating Elevista. Elevating and high calibrating. Diba? Napasok. Pero ito kasi parang naging weakness ng Mogs kasi high ceiling siya. Mogs or Kowloon House? Mogs. Kowloon House. Tama. Kowloon House. Kowloon na secret base. Sige. Yan. Kasi high ceiling siya. Itong dalawang to, high ceiling or low ceiling? Low ceiling. Nga pala, low ceiling. Low ceiling to So, itong dalawang to, dapat maganda to, lumilipad
Oo. Ah, Pero parang nangyari nga doon sa sequence na nakita ko yung pinost nila, yung parang jumping corkscrew or something ba yung ginawa ni Joshua Levista. Tumama siya sa oh, kisame. Pero, nakuha ko yun. pero parang ang nangyari is that yung kisa, parang ginawa pa niya parang pangbuelo, pandagdag pa ng Ah, puwersa yung yung kisame. kisame. Tinungtungan niya Na-shot, para na-shot ko siya. yun actually. Hindi ko nakita na tumama. Yun yung problema kasi nagkakamera ako. Mm. Pero hindi ko nakita na tumama siya yung sa kisame. Mm. Nakita ko lang yung flip. Tapos nakita ko yung shot. Ang ganda. Mm. Sinuwerte ako dun sa, ano na yun, sa picture na yun. Send mo nga sa akin. Isasend ko sa'yo ngayon na. Ngayon na. Mamaya na, di mamaya na. Yan, Sige, sige, sige. yun ang gawin kong thumbnail. Sige. Ayan. Tapos, medyo heelish siyan dito, si Kali. Pero nagdaya pa itong dalawang to kasi si Joshua kasi sinasabi niya na you're not on my level. Parang yun, nagyayabang-yabang siya. Parang, si Kali pala, you're not on my level. Sure ka? Parang gano'n. Well, technically kasi si Kali is a much senior Senior veteran na compared kay Joshua na ilang years pa lang. Diba? Ewan ko nga kung nakaisang taon na siya, no? Kahit paano. Bilis 1 na. year pa siya, oo. Pero for a 1 year, 1 year guy, na-reach na niya, ang dami niyang na-reach na, tawag doon, na heights. Literally, kasi elevated. Parang Pasig. Pero, ang dami niya, ang laki na, pero a win would do him good. To see him win siguro. Ewan ko kung kailan yun. Championship belt talaga rin is a good, parang pang championship caliber to si Joshua. Well, yeah. Actually naman talaga, they are, skilled naman talaga sila. All of them have potential to wear the belt one day. But, syempre, di ba? There are some factors pa that we need, that people, the promotion would consider before handing you the belt. And I think Joshua is there, but dito, I think he still needs there are some things that he still needs to work on, such as yung mga promos niya. Although he was able to connect one naman with the crowd, pero alam mo yon, it's not dito, he needs to gain more sympathy from the crowd. Actually, pwede rin siya mag-heal eh. Oh, yeah. Pwede. Kaya niya eh. Kaya niya mag-heal eh. Kaya niya rin mag-babyface eh. Basically, siya eh. Parang let's say, pwede ka ba siya i-compare? Pwede ko siya i-compare kay Thiago. Kasi si Thiago din, ganun din. Pwede siya mag-babyface, pwede siya mag-heal. Walang problema sa kanya. Kayang-kaya eh. Natalo siya kasi magaling mag-target ito yung veteran moves ni Kali Nueva. Tinarget niya yung legs ni yeah. Tinarget talaga. That's the commonsensical thing to do because naman, di ba? Joshua Levista loves to, elevate. He's a high flyer. And syempre, and then siya agile din siya. So kung iisipin mo dito, 'di ba, yung saan ba nanggagaling yung agility niya sa kayong high flying abilities niya, 'di ba? With his legs. You cannot generate dito your flight if you don't know how to take off from the ground. 'Di ba? So, paano ka tatalon kung wala kang legs? Kamay. Pwede din. Joshua, gano'n ka? Lipad. Tapos magulat tayo na nagawa nga niya, no? Pero yan nga, I think that's nice wrestling psychology there by Kali Nueva, displaying such kind of as what you said, no? Yung
pagkakakwento mo yung dito targeting certain parts of the body to wear down the opponent. I think that's a good weapon that he could use against Kushida because that's also what Kushida did to Patro. Na mapapanood you guys if you watch July 19. I mean, yeah, yung match ni Kushida sa ni Quattro. Yun, nasa YouTube na. So yeah, if you want to catch talaga that match, it's already available on YouTube. You just need to look for the Philippine FPW channel. Siyempre, subscribe na rin kayo. And if you have subscribed na rin sa FPW, huwag nyo na rin kalimutan mag-subscribe dito sa channel na to. Geeks Are Unaware. Yun. Shoutout sa mga FPW. Pinoy Wrestling Street, comment down below. So, supporta naman. Shoutout kita mga kampiyon. Joke lang. Joke lang. Pachap ka daw muna. Kapag pag nagka 10 likes sila doon sa kabila, bubuhatin ako ni Tiago. Pag nagka 10 likes tayo, magpapachap ako. Okay, sige. Ganun lang. Tiago, ganun na. Teka. Si Idol na bubuhatin. Idol, buhatin mo. Itan silweta mo ako, Idol. Gagano'n ako. Sige. Tignan natin kung kung papayag sila. O feel ko na papayag sila. Ano nga yun ulit? Sige. 10 likes. Tama ba? Hello? Okay. Hello? Yes, hello. Yun, okay naman. 10 likes. 10 likes, magpapachap ako. Pag sila naka 10 likes, then, ano bang minimum like, nila? Ay, marami likes yun. Marami likes sila. Saba dapat sila magla-like doon sa, dito sa YouTube video na to? Pag naka 10 likes yung comment nila, kung magko-comment sila. Tapos hindi nag-comment, no? Sa YouTube episode na to, Sa YouTube episode. Sa YouTube comment episode. Nila sa YouTube episode na to. Pag nag-comment sila, bubuhatin ako ni Idol tsaka ni Marky. Doon silbeta nila akong dalawa. Okay. 10 likes papachap ka kay Quat. Kay Thiago. Sige, game. Ayun binigyan na kayo ng consent ni Eugene PSA lang for Thiago. Okay. Sige. Now that you nakita mo na yung match na yun, no? What do you think of Cali Nueva's chances against Kushida sa July 19? Kasi compare mo sila dalawa ni Quattro. Si Quattro kasi mas may height siya. Compare mo kay Cali kasi height flyer na si Cali, no? Hindi naman the chances are slim. Pero kasi napansin ko sa mga technical guys laban mo sa flyers, parang hirap yung mga flyers Parang example, charge to experience to, no? Kasi bago-bago pa si Joshua Nung naglaban sila ng dalawa ni Ralph, wala siyang parang hirap siya magaling. Medyo may chance naman din si Cali kasi technical guy din siya Kasi na-out-technical niya rin si Jan But it's not slim. Pero I'm hoping na mabalik lang yung belt sa atin ulit. But naman for me Kushida is a different animal. I mean, he has a lot of experience na rin naman talaga. He was NJPW top talent, and he was part of NXT before, and he's cruiserweight and a journeying wrestler. Wrestled at different promotions, including this one, FPW. So, and then
as you can see, no, dun sa mga ginagawa, sa style niya, it doesn't matter if you're technical or high-flying because he can do it both. Actually, it's gonna be a banger of the match then either way. Oo. Tsaka high ceiling na yun. Yeah. Also, yun pala, kung magkaka-rematch si Joshua at si Kali, hope, yun yung gusto kong makita. Gusto kong makita sa isang wing show. Kasi, most did not do it justice eh. Maganda siya, pero Also, it's not. yun nga, Kowloon House. Kowloon House. Nasa ilalim yung most. Alam ba? Oo. Next, basta, yung Kowloon House did not do it justice. Parang yung mga trabahador ng Kowloon House. Ay, joke lang. Again, kasi ito yun Tinigil ko yun talaga eh. Ibang branch yun, ibang branch. So nga sabihin, kakain sana ako ng mami, klasang underpaid na employee. De, joke lang po, joke lang. Pero mas gusto ko yung Lola Nenas. Lola Nenas, baka naman. Napaka-unfiltered naman ito episode na to. Hindi ba siguro tayo dadalihin nung na yun? No? Sorry. Yeah, okay lang yan. It did not do justice. Pero maganda naman yung match. Pero parang aside of me was like, alam mo gusto makita 619 tsaka yung in the elbow. Kasi ang ganda nun, di ba gagawin si Kali? Hindi niya magagawa pag gano'n niya. Oo. Sabi na. Tama na. Ako, dito siya sa top rope tatama na siya eh. Oo, wala eh. Wala. Mahirap yun, mahirap. Gusto ko makita yan. Saka hindi nakuha ni Joshua yung full elevation nung niya eh. Nung siya elevated. Oo. Not it's elevated but not too elevated. Yung ring ang elevated. well, syempre kailangan eh, 'di ba? At least you have 700 millimeter or 70 centimeters of clearance from the from the floor. Kaya piling ko palabas ng rope siya tumatalon pag mouse eh. Kasi yun lang yung bawi niya eh. Kasi di na talaga niya kaya yung in-ring eh. Wala ka kasi yung duelo eh. Oo. Yung force eh. Pero yun. Yeah. Hopefully, we see that match again. Yeah. Mas maganda yun. Parang Joshua challenging for the belt. Hopefully, makuha na ni Kali din yung belt. Kasi Kali has been running for that belt eh, ever since yung inaugural match eh. At may match nga na tinrider pa nga niya sa ECX for that belt. Chance for that belt, di ba? Yeah. So, feeling ko deserve niya naman yun. Either way, di ko alam kung paano niya mapapanalo yun. Baka mag-heel turn siya kasi parang he's kinda hinting at it. Pero he's medyo may goody-goody finish pa rin naman. I don't think medyo malayo pang mag-heel turn si Kali. Oo. Kali, huwag mo na. Yan. Be the cool guy. We like the cool guy. Be the cool guy. Comment down. I'm a cool guy, sabihin. Yun. Na-enjoy ko yung show. Daming shots. Kahit na nabangga ako kanina, kahapon, tsaka munti ka na akong pahain kasi may mga dinadaanan kami na Hindi ko ma-charge yung phone ko kasi nabasa siya. Ang hirap eh. Talagang going light pa uwi. Pero medyo bawi naman kasi maganda yung show. Yun lang. Yun yung nagtatapos ang ating FPW update for this episode. Yeah, hopefully Tarito will catch on FPW Astig Kushida versus Kalinueva on July 19. Kita-kita tayo doon. And yeah, guys, if you like if you want to add more about the our discussion, you can just comment down below kung ano yung thoughts ninyo. And also you can
like this video na rin and share nyo na rin itong video, and also don't forget to subscribe na rin to our YouTube channel, Geeks Out of Nowhere. Also, you can follow us on our socials. We have Instagram. May ibabalita pala ako. Oh, ano yun? Next episode natin, kasama na ulit natin ng Arcon team. Oo nga pala. Promote mo pala yun. Shoutout pala. Sorry. May Arcon team at may special guest tayong isa pa. Yun. Sino kaya yun? Si Miguel. Sino kaya yun? Sikat yun. Ata eh. Balita ko eh. Tune in na lang kayo. Diba? Basta, depende pa kung kailan yung lalabas. Ayun eh. Dapat mauna to. Kasi ang weird nun kung pag yun yung nauna. Tapos, may special guest. Hindi, alam na namin. Ba't yung sinabi special? Basta, thank you for, telling that, Eugene, no? Nakalimutan ko yun eh. Kala ko nga, di ko nasasabihin eh. O nga. Sige. Sorry. Okay lang yun. Sige, shoutout, Eugene. Okay. Shoutout sa girlfriend ko na nagkakagaling niya ng Japan. Uy, nice. Pinilan niyo ulit ako ng Gundam HG na Double Zeta. Oh, dapat pala nagpabili rin ako. Sayang. Okay lang. Kita eh. Pero hindi ko pala bubuo yung binigay niya sa akin, ground type. Oo nga pala. Nanggaling ako SM North. Nabuo din ako ng libreng Gundam. Abo ka rin. Kailan yan? June ano rin? June 15. In fairness yung mga ganito nila, ang ganda. Compared dun, di ba? Compared dun sa mga lumang, Compared dun sa luma, di ba? Yung mga lumang pinapabuo nila na libre. Ito, mas gusto ko to. Corny nung mga luma nilang pabuo eh. At least may articulation yun. Napost ko siya ganyan. Di ganun refine yung articulation nito kasi dito yung articulation nito di kayang di kayang fully kick yung di ba? At least you can practice with this. At saka okay na siya compared dun sa mga nauna okay, yung mga una hindi kaya gawin to simpleng knee bend lang hindi kaya ngayon kaya Bandai, thank you Bandai. Well, this is just only a workshop kit. Libre na naman hindi na siya masama for a free kit. Actually dito binuo ko to na hindi na ako tumitingin sa sa instruction manual kasi kinata naman yung veterano na tapos dito hindi na tumitingin sa instruction manual tapos ginagawa tukat method. Ganun lang. Tinutukat mo pa? Ako din sinasagot ko tukat method, sayang naman. Pero okay naman, di ba halata yung naps? Maganda yung buti ako naman yung sira yung beepin niya pero ayan, at least. So, ito, mayroon pa ako tsaka may ganda pa ako parating na isa. So, masaya ako, at least. Ito na yung isa kong binubuo pa. Kaso, yan, kinulayan ko. Yung sinasabi ko sa inyo dati, di ba? Yung RG ba yan? Hindi, MG, yung yung 1:144 na, na RX 7800F, 78F, 00E. Yung pinabili ko kay Miguel nung nag-Japan siya. Nice. Na may ito, yung merong glass feather something na gimmick. So, kinulayan ko rin. Para saan yung ganyan? Actually, nakakita ko ng ganyan sa Boracay na bootleg. Di ko na bidli, pero 750 mahal na mga piliin ko ayun lang, yung shoutout sa girlfriend ko na yung binili ulit ako ng Gundam. Arcon, July 10 to 12, launch namin. Pre-selling. Pre-order na kayo, bumili na kayo. Huwag nang mag-atubili, bumili na kayo. Magkano nga ulit? 400 bro.
maglalabas din ako ng proxy tokens. Meron akong iba't ibang uri at ang Rumble Wrestling ay now na siya ngayon, proxy tokens na rin siya. Para hindi na ako mahirapan gumawa ng random. Kasi gusto nyo random, isang tao lang ako. Anong magagawa ko? Okay so, lang yan. Later on, pag dumami na yung library of artworks. Oo. Pero dumami ng through mula 2020, yun yung mga artworks ko, kinard form ko, and ginawa kong proxy tokens. So, maganda na kayo guys. Magpapack na ako ng iba't iba. Sabihin ko na ba to? Wag na muna. Wag muna. Give the audience some, some group. Pero FPW, maghahanda tayo. Yeah. Nice. Well, so far, yun lang yung shoutout ko. Yung girlfriend ko, na binunod ako ng ganun ulit. Love you, mama. Yun. At sa mga pamilya ko, tsaka sa mga kapatid ko, keep up the good work. Tunod kayo para, ewan ko, basta. Ayun. Thank you. Okay, for me naman, shoutout to my wife. Tulog na ngayon habang tayo nagre-record. Okay. Shoutout na rin to everyone na still tuning in, watching our episodes. Thank you very much for all of your support. Subscriber natin sa YouTube. Sa followers natin on Facebook and Instagram and even on Threads, no? Sa mga sa mga rin sa TikTok. Pero yan, mas madalas tayo kasi mag-post sa Facebook, Instagram compared sa TikTok eh. And yun, again, thank you again. Lastly pala, I just want to say my condolences to one of our I and Miguel's friend, high school friend namin si Joshua, who just lost his mother last week. So condolences, Josh, and also to the soul of to the soul of Tita Liberty, may she rest in peace. Yun lang. Okay. And as what I have mentioned earlier, if you like this video, please click the like button. And also, don't forget to subscribe na rin sa ating channel, Geeks Out of Nowhere. We have already 141 subscribers. Keep it coming, guys. Thank you again for your support and your time to listen to our podcast. And syempre, thank you rin sa mga Facebook followers natin na umabot na 232 o 230 plus. Mas marami ng followers compared sa sana mag-translate yung maging equal yung number of subscribers and followers natin. Oo nga. Sa on Facebook and YouTube. Well, hopefully. Malaking tulong yun, promise. Malaking tulong na you're both our followers on our socials like Facebook and Instagram, and also subscriber rin sa YouTube. Yun. And ano pa ba? That's it, I think. Marami pa tayo pag-uusapan on the future episodes, and hopefully you still with us tuning in. And also, yun pala, if you don't want to see our faces in this platform or YouTube, you can also listen to us via Spotify. Yun lang. And with that, we end our episode again. Thank you, Eugene, for sharing your thoughts on pagsubok sa QC FPW live event. Hopefully, I can join you again sa susunod na pagsubok sa QC. Pero, bumili na ako ng ticket. Bumili na ako ng ticket for the FPW Astig Kushida versus Cali Nueva. Hopefully, guys, I could see you again there sa venue.
Hopefully, sama-sama ulit tayo doon. Okay. And with that, we end our episode. Together with Eugene, I'm Jomar, and we are 1, 2, 3 Geeks Out of Nowhere. Yan. See ya on the next episode. Bye-bye. Bye-bye.